Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Carmina Constantino Torres and this is Casey After Hours. And then, biglang eto na yung kay VP. I owe it to Isko. At that time, we decided na itigil na muna to. And yet, marami pa rin nag-criticize. Kung una pa lang sinagot mo na lahat yung issue, di wala na sana tayo, hindi na tayo umabot sa ganito. Isipin mo, lalagay mo lang naman pala doon si Papay, di ba? Si Tarzan. Bakit mo pa, ngayon, si Mary Grace Piatos. Tingin mo ba dito ay ito'y ginagawa mo laban sa vice-presidente? Saan ba patungo ang bayan na ito? I'm sure you've asked that question a lot these days. Paano ba naman? Ang dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan, nagbabangayan. May mga aligasyon ng pagwaldas ng pera ng taong bayan, may mga impeachment complaints na nakahain na. But what will this all mean for us? Is this all about holding an impeachable official to account? O nadadamay lang ba tayong lahat sa pamumulitika ng iilan? Magkwentuhang bayan naman tayo. Let's talk to someone who's been at the forefront of it all, investigating the alleged misuse of funds by the Office of the Vice President. The chairman of the Blue Ribbon Committee at the House of Representatives joins us today, Congressman Joel Chua. Congressman Joel Chua, welcome to the podcast. Thanks for joining us today. Thanks for having me today. So magsimula po tayo sa simulang-simula. You're a neophyte congressman and yet you've been tasked to head a powerful committee. Blue Ribbon Committee po to. Paano to nangyari? If I remember it right, one time I was having lunch with Majo Dalipe. So parang dun lang sa South Lounge. So, and then all of a sudden, sinabi niya sa akin na, ay, Congressman Joel, mamaya babasahin yung pangalan mo sa floor. Sabi ko, tungkol saan? Ikaw yung magiging chairman ng Good Government. So at that time, hindi ko pa alam kung ano yung committee ng Good Government. Ano ka ba? Ba't hindi mo alam? Hindi ko pa, siyempre hindi naman ako masyadong, nung sinabing Blue Ribbon, biglang naisip ko, parang mabigat yata yun na committee. Sabi ko lang gano'n na. So anyway, siyempre, hindi ka naman makatanggi. Bago lang ako sa partido. And at the same time, parang, siyempre, ayaw mo naman na you're being given this task, this opportunity na maging chairman. Tsaka sabi ko ng gano'n, di sige, why not? Diba? Subukan natin. So, pero unang salang, VP ka agad ang naging katapat. Hindi meron akong local na sinalang ito Sedeco. So yun muna yung una kong sinalang. And then biglang eto na yung kay VP. May pangamba? Siyempre hindi mo naman maalis yun di ba? Unang-una hindi ko naman, akala ko nung una parang hindi naman ganun ka lalim, but eventually nung araw na dumating na yun, medyo seryoso pala to. So taliwas ito dun sa sinasabi ni VP na unang-una pa lang ay may narrative na. Based on what you just said, hindi mo talaga alam kung saan ito patungo? Itong investigation? Wala naman kasing hindi naman ako pinapatawag So bigla na lang sinabihan ako na magiging chairman ako ng Good Government. So ako naman, siyempre may task na may ni-refer sa committee ko, may task na dapat gawin. So ginawa ko yung trabaho ko. Before you became a member of Lakas, you were the lone member ng Aksyon Demokratiko. For 2 years. For 2 years Yes. sa Kongreso. Bakit ka lumipat ng Lakas? Nagkaroon ng problema kami sa local So before kasi I was loyal to the party with Aksyon Demokratiko. In fact, nung nagkaroon ng problema before sa Congress, parang magkakaroon ng parang rigodon, parang something like that, diba? Ito yung sa panahon ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. I was offered to join Lakas. Marami nang kumausap sa akin, but I refuse.
kasi I owe it to Isko at that time dahil kaibigan ko. Tapos when I ran for Congress, I was under Aksyon Demokratiko. So parang sa akin naman, okay lang naman. Ano naman ako dito? Kaya for 2 years, mahirap dahil sa Congress, alam mo, syempre, partido-partido yan. So if you want to say something or may mga gusto kang, like for example, may mga legislative agenda ka, you talk to the party leaders. Sa Aksyon Demokratiko, ako yung party leader, ako rin ang member. Mag-isa ka Mag-isa lang. lang ako. So, medyo mahirap para sa akin. And syempre, nangangapa pa ako dahil new fight pa lang ako. But nung lumaban na nagkaroon na kami ng problema sa local at I sided with Hani Lacuna, doon na nagsimula ang problema dahil hinanapan na rin ako ng kalaban. So parang hindi naman yata maganda na yung party president namin, which is si Isko nga, nasa kumbaga hindi siya yung sinusuportahan ko. So nag-submit ako ng resignation. So that's the time when I joined Lakas. Sa mata ng marami, no? Ganyan ba talaga ang takbo ng Pilipinas, ng politika dito sa Pilipinas, na talagang hindi na party principle pero yung pagkakaibigan, yung loyalty, hindi dun sa partido pero dun sa tao. Ganyan ba talaga, Congressman? Kasi sa totoo lang, bago rin lang naman siya sa aksyon For quite some time, may local party kami Yun yung tinatawag naming Asenso Manileño. So, it was only when he ran for the president na nag-join siya sa Aksyon Demokratiko. So, yun lang. So, hindi naman ganun kalalim pa yung relationship namin sa partido. Pero kasi ako, yung relationship ko sa kanya, malalim. Kaya hindi ako umaalis sa partido. But eventually, parang wala na rin choice Pero hindi ka na bago, no, sa mundo ng politika. Neophyte ka man sa Kongreso, hindi ka bago sa mundo ng politika. You served as councilor in the city of Manila for many years. Ngayon na kongresista ka na, ano ang pagkakaiba? Kasi Manila medyo maliit lang Mas madaling ma-manage. Ito masyadong malaki na. Tapos yung mga personality involved masyadong high profile. In fact, nung umupo ako doon, pag tumitingin ako, yung mga pangalan talagang mga sikat Ako lang yung nag-iisang, siguro kung ilan lang kami talagang mga bagito. And one time, nagkaroon ng seminar. So, parang sinasabi na, tuturuan kayo kung paano, ito. Sabi ng gano'n, siguro naman, halos lahat, alam na niya, familiar na kayo, because kung hindi man kayo, mga relatives niyo dati nandito. So, nung tinanong kung sino-sino, halos lahat nagtaasan ng kamay. Ako lang mag-isang ng gano'n. So lahat produkto ng dinastiya, ikaw lang ang hindi. Lahat talaga namang na rin. Kumbaga, well-entrenched na sa kanilang mga lugar. Kung hindi man sa province, sa distrito. So, ngayon na nandyan ka na, at ito nga ang iniimbestiga, ang mismong vice presidente ng bansa. Anong dala-dala mo every time, you go there and you investigate? Anong nasa isip mo parate? May pangamba ba? Meron bang ikinagugulat mo pa? Given that, you may be a neophyte, pero hindi ka na bago sa mundo ng politika. Yung pangamba, kasi siyempre, ibang level ng ibang level ng investigasyon At saka parang, kasi dati pagka sa council, sa City of Manila, ngayon pati yung privacy ko, medyo pagpupunta ka sa mall, may mga nakakilala na sa'yo. Parang minsan, siyempre hindi naman ako sanay ng ganun So, before, I don't used to going around with so many people. Medyo private din ako kasi na tao. Pero ngayon, wala. Naobliga na ako na
may mga kasama for security reason. Doon sa kabilang banda, ang sinasabi nila ay nagagamit na ang Kongreso sa laban dun sa kaaway ng Estado. Of course, yan ang linya ni Vice President Sara Duterte. Tingin niyo ba na-weaponize na rin ang Kongreso laban sa VP at nagagamit kayo? Tingin ko, depende kasi kung saan ka nakatingin eh. Diba? Kasi kung titingnan din naman natin during the time ng dad niya, yung ABS-CBN, yun din na sinasabi, nagagamit din yung Kongreso para sila ay matanggalan ng prangkisa. Pero may mga issue din sila mga nilabas. Sa akin naman kasi, dito naman kasi, ang maganda naman kasi, ang laging nasa isip ko kasi yung in aid of legislation. Ano yung mga makikita natin, mga loopholes, mga batas. Yan talaga. Kasi sabi na, ibang bola lang yan in aid of legislation. Yun ang natin, yun ang nailabas natin, di ba? So, lahat naman ng mga inquiry sa Congress is in aid of legislation. Hindi naman kami prosecutors eh. So, kahit naman magbigay kami ng recommendation, at the end of the day, idudulog pa rin yan sa tamang ahensya. Like, kung government is sa ombudsman, 'di ba? Kung sa mga sa piskalya. So at the end of the day, kung wala naman din kayo napatunayan, pwede din naman ma-dismiss yan doon. 'Di ba? We can only recommend. In the process, meron din kasing ang dami na nating nakita kasing investigasyon na wala namang napala. Pero maraming buhay ang nasira. 'Di ba? Kayo ba iniisip niyo din 'yon sa bawat salang ninyo? Na teka muna, 'di ba? Baka naman kalaunan after the course of the investigation wala namang mapatunayan. May ganun ka bang naiisip na baka nakakasira ka? Well, sa akin naman kasi yung ginagawa ko naman is in line din sa aming trabaho. Parang yung sitwasyon kasi dito, pag hindi mo naman ginawa, mapupulaan ka rin eh. Kasi hindi ko rin naman in-expect na ganito katindi yung pagsubaybay ng taong bayan. Pag hindi ko naman, like for example, we decided na itigil na muna to. And yet, marami pa rin nag-criticize. Pag tinuloy mo naman, i-criticize ka pa rin. So parang it's a situation na parang damn if you do, damn if you don't eh. Bakit nga ba you just temporarily suspended the investigation? Pwede nyo na kasing tinapos eh. Pero Yes. temporarily lang yung suspension. Bakit? Kasi may mga kasama tayo na parang may mga gusto pa silang ibang issue na tignan. Na baka mamaya, kasi may mga, like for example, yung sa computerization na issue, hindi namin masyadong na-discuss yun eh. Maaring wala namang mali, pero baka mamaya may mali lang sa proseso. Ano ba yung naging pagkakamali? Diba? Maaring, kasi ito nga yung sitwasyon na, syempre, this is the opportunity para makorek mo yung tama. At kung may mga makikita tayo, mga batas na dapat pang ipasa, dapat gawin na natin. Pero the investigation in general, tingin mo ba dito ay ito'y ginagawa mo laban sa Vice Presidente? Yun ba talaga? Ang sinasabi niya una kasi gusto siyang i-impeach. Well, kung wala namang problema, wala ka rin naman dapat itago eh. Diba? So, right from the very beginning, kung sinasabi mo talaga na, hindi, ang purpose lang ninyo is pabagsakin ako. Kung una pa lang sinagot mo na lahat yung issue, di wala na sana tayo, hindi na tayo umabot sa ganito. Diba? But, habang tumatagal kasi, nagkakaroon ng question. Hindi lang kami, pati yung mga tao. Bakit hindi kayo uma-attend? Bakit nagtatago yung mga key people na ilang beses nating inimbitahan? So, kung wala naman talagang kasalanan, wala tayong dapat na ikatakot. Masasabi natin na ikaw yung original na batang Quiapo, hindi ba? Yes. You grew up in Quiapo. Ano ang ibinigay ng Quiapo sa'yo na dala-dala mo pa rin ngayon sa Kongreso? Ang Quiapo kasi lagi parang nami-misinterpret eh. Pero ang totoo niyan sa Quiapo, marami rin naman mga disente at matitinong tao. Mga ordinaryong tao lang kami. Simple lang naman kami, 'di ba? So, siguro kami, nandito ako sa Congress, medyo ganun pa rin ang paniniwala ko.
Masasabi mo ba na ikaw yung isa sa mga tao sa Kongreso ngayon na nagdadala ng mga hinaing, ng mga totoong tao, ng mas nakararami, no? Nadadalain mo ito sa Kongreso? Kasi nga, ikaw na rin nagsabi, puros malalaking mga pangalan na yung nandyan. Nakalimitan ang iniisip ng taong bayan, hindi na nila dala kung ano man ang hinaing namin. Ako kasi since talagang naglalaro ako sa kalye nung bata pa ako. Basketball ako doon. Halos lahat ng mga kaibigan ko, mga kasama ko. In fact, pati yung driver ko ngayon, kababata ko yan. Mga kalaro ko sa bilyaran, kalaro ko sa basketball. Nakita ko kasi yung dito sa Congress, meron kang opportunity na makatulong sa kanila. Like, for example, nakita ko yung mga sitwasyon ng mga kababayan namin, yung problema sa healthcare. Diba? So, ngayon, nandito kasi isang posisyon na pwede kang makatulong eh. Like, makakapag-endorse ka sa Department of Health ng mga tulong. Isipin mo, may mga kababayan tayo na na-hospital. Sa government hospital, pero ang mamahal pa rin ng mga sinisingil. Like sa Philippine Heart Center, magugulat ka, milyon pa rin ng bill. Diba? Tapos, susulat ka, hihingi ka ng tulong sa DOH para mabigyan sila ng mga guarantee letter. Tapos uiiyak sa'yo. Eh sa akin, malaking bagay yun. Dahil, lalo-lalo dun sa lugar namin, mga kababata ko yan eh. So, mga nakasama ko sila. So, sa akin, malaking opportunity. Dito sa bayan, alam mo may commercial dati, diba? Bawal ang magkasakit. Bawal talaga. Kasi isang sakit lang ang dumapo sa'yo. Either mamatay ka or mabaon ka sa utang. Yeah. Wala na bang ibang paraan? Alam mo, yun din ang, siyempre tayo gusto natin na baguhin lahat yan, diba? In fact, ang isa sa mga priority ko nga, nung ako yung naging congressman, nakipag-tie up ako sa private dialysis center. So, naglagay kami dun sa district ko ng 23 dialysis machine. So, libre lahat sa mga constituents ko. And, nakipag-tie up din ako sa isang private school. So, may 300 akong scholar. Na meron kaming ginawang project na from public to private. Yung mga gumraduate ng grade 10 sa public school. So, binigyan namin opportunity na makapag-aral sa private. So, sa Espiritu Santo. So, yung mga pare lumapit sa akin. So, yung ganitong simpleng paraan, malaking bagay na sa akin to. Naiinggit ako dahil, like for example, may kapatid ako na tatrabaho sa Hawaii. Engineer yung kapatid ko. Tapos may pinsan ako na nasa iba-ibang bansa, sa Canada, sa London. At isa lang lagi ang kinukwento nila, ang gaganda ng healthcare nila. Samantalang dito sa atin, pumunta ka sa may PGH, mahirap na nga, pero parang pag tinignan mo yung sitwasyon nila doon, parang lalo pang kaawa-awa eh. Even sa mga, lalo sa mga public hospital natin, diba? Kaya ako, ang pangarap ko sana, pagdating ng panahon, ito yung ma-improve talaga natin ng matindi. Healthcare pa lang, pero ang dami ding iba pang problema, like yung presyo ng bilihin. That's another story altogether. So, paano mo ngayon sasabihin sa taong bayan na yung ginagawa mo sa Good Government, Committee on Good Government, ay importante din? Kasi siguro yung iba nanonood na parang, makakain ba namin? Diba? Mapapakain ba kami ng investigasyon na ginagawa ninyo? Bakit ba yan importante sa amin? Like for example, itong proposed House Bill namin, no? Nililimit namin yung mga ahensya, mga departamento na dapat makinabang or bigyan ng confidential fund. So could you imagine kung ilang departamento ang hindi na mabibigyan, so gaano kalaki ang matitipid natin? By the hundreds of millions of pesos. Dito lang sa dalawa, nakita natin, 612 ang naibigay, di ba? So, could you imagine kung yung 612 na yan, nagpatayo tayo ng another PGH sa Bisaya, another PGH sa Mindanao. So, hindi na lahat magpupuntahan dito sa Manila. Kung makikita mo, madaling araw, ang haba ng pila sa mga yan.
Bakit? Lahat nagsisiksikan dito. Ba't hindi natin gawin, lagyan natin isa sa Bisaya, isa sa Mindanao. So dati parang yun ang tinatanong ko, pero may sinasabi sila mga requirement, maraming kailangan na, so hindi ko rin alam kung bakit 'di ba? So tingin ko dapat ang bigyan natin ng priority. Dun sa lahat ng mga revelasyon, dun sa inquiry niyo po, ano yung pinakagrabing nakita ninyo? Sa'yo lang po, sa pagtingin ninyo. Yung mga fictitious name. Ayun na yun Lokohan na yun, di ba? Yun na yun lahat Lokohan na ba yun? Or are you still giving them the benefit of the doubt? Well, sinasabi nila kasi na kasi part of intelligence to protect the yung source nila, 'di ba? Naniniwala ka? Pero kung titingnan mo yung joint circular, nandoon na yung lahat ng protection Dapat nakalagay yung sa sealed envelope. Tapos nakalagay sa likod confidential. At dapat ilalagay pa sa vault. At dahil hindi nila yan ginawa, what does that tell you? Di parang kung iisipin mo, kasi kung pwede naman palang bakit mo pa kailangan ilagay sa vault? Ba't pa kailangan naka-sealed sa envelope? Diba? Isipin mo, lalagay mo lang naman pala doon si Papay. Diba? Si Tarzan. Bakit mo pa, ngayon, si Mary Grace Piatos, wala naman palang nag-i-exist ng gano'n. Ba't kailangan ipalagay pa sa vault? Diba? Pwede naman pala ilagay na lang nasa table. Wala rin naman makakita kung sino yun. So, ano tingin mo? Niloko talaga tayo? Ako, tingin ko talagang one way of para makalusot. Pero itong dyan hindi lang pala, ang sabi ni former COA Commissioner Heidi Mendoza, matagal na itong gawain. Nahuli lang ngayon. Whether it's this agency or another agency, pero matagal na itong gawain. Anong sinasabi nito sa iyo na ganito ang patakaran pala dito? Nagiging patakaran na, nagiging gawain na pala to. Parang dating gawin na lang. Well, dito siyempre, pag nakagawa tayo ng mga batas na ipasa natin to, palit ng palit yung opportunity para gumawa uli ng ganitong klaseng mga diskarte, di ba? Dati naman kasi marami rin naman talagang mga sitwasyon or opportunities para mag-commit ng mga ganitong klaseng palusot. Pero because of yung mga batas na ipinapasa natin at mga na ipapasa ng Kongreso at ng Senado, so yung opportunity mas lalong humihirap. Well, I cannot say na ito yung solusyon para totally ma-eradicate yung ganitong kalakaran, but at least hindi man totally ma-eradicate, medyo mako-contain, mami-minimize natin. In a previous interview, Congressman Chua, sinabi mo na dahil maraming impeachment complaints, it only shows one thing, that there is a clamor to have the Vice President impeached. Ngayon ang tanong, kung hindi matuloy itong impeachment trial na ito, sa kabila nung mga ebidensya, impormasyon, revelasyon na lumabas, anong ibig sabihin nun? Well, kung titignan din kasi natin yung sitwasyon ngayon, ang impeachment is political diba? So, ang dami mong i-consider dyan yung saan kikiling yung mga senador. Diba? Ngayon, nangangampanya silang lahat. So, kakailanganin din nila yung suporta ng sa Mindanao at nakikita natin talagang medyo mabango pa rin yung pamilya nila BP pagdating sa Mindanao. Kaya at the end of the day, politika pa rin Pero titindigan mo ba to? Kapag halimbawa, hindi na nga, you don't find it sufficient in form and substance, all of a sudden, itong impeachment complaints, titindig ho ba kayo at sasabihin nyo, hindi, kailangan matuloy? Susuportahan nyo ba ang isang impeachment trial or itong pagpasa sa Committee on Justice? Yung impeachment, kung akong tatanungin mo, kung may grounds, definitely may mga grounds na nakikita tayo. But kailangan siyempre, tanggapin din natin yung sitwasyon
na sa impeachment, hindi lang naman sarili mo eh. Di ba? Dahil kami, prosecutor lang ang Congress. At the end of the day, ang magdidesisyon yan ay Senado. So kahit naman panindigan mo o hindi, kung hindi ka naman uubra sa Senado, ano rin naman ang mangyayari. Pero Malaking bagay yung mga kagaya ninyo. So ako, I'm just one. Ang makakatulong dyan, yung clamor ng publiko. Dahil siguro, sa tingin ko, at the end of the day, yan, yung mga media. So, sila naman ang nag-educate sa tao. So, malaking parte. Hindi lang naman sa amin, pati sa inyo. educate kami na educate, but at the end of the day, schedule nyo yung nangingibabaw dahil sinabi nyo nung last interview, mangangampanya pa kayo. Ano naman ang schedule nyo dun sa clamor na yun, hindi ba? Totoo yun. Pero, Carmina, ang mandato namin hanggang June. Hanggang end pa ng June. So, at ang Senate kasi continuing body yan eh. 'Di ba? Kaya nga 12-12 eh. Hindi naman lahat ngayon tinatapos eh. At pangalawa, hindi naman not necessary kami kailangan ng tumayo doon. May mga lawyers din naman na hinahire eh. Na tumatayo doon eh. Noong mga nakaraang administrasyon, nakita natin kung paano gamitin ng administrasyon ang mga kaalyado para idiin ang mga kaaway nito. I mean, we talked about this briefly a while ago. Tell us now that what we're seeing is not a repeat of what happened in the past. Baka ito na naman, 'di ba? Na baka naman, ano ba to? Parang season 2 na lang ito, pero pareho lang naman eh. Tapos wala naman nangyayari sa bayan natin. Well, honestly, hindi ko masasagot yan dahil puro mga level yan ng mga nasa taas eh. 'Di ba? But ang personal opinion ko lang, no, tingnan ninyo yung mga dating administrasyon. In fairness, hindi lang naman yung nakarang administrasyon. Even during the time of Pinoy, when they impeached Corona, so ginamit din naman talaga din nila yung kanilang power. So kung talagang gugustuhin yan ng administrasyon, wala namang makakapigil eh. Ikaw, tingin mo ba nakabuti itong mga napagdaanang impeachment trial nitong mga opisyal na to sa taong bayan? Are we all better for it? Well, to be honest, pagka may mga ganyang sitwasyon kasi parang reminder yan sa mga leaders na hindi ka anytime na ikaw ay gumalaw ng mga hindi maganda, hindi makakabuti sa taong bayan, pwedeng mangyari sa ito. Kasi, could you imagine kung walang mga ganyang proseso? That is part of democracy. Diba? Hindi lang naman impact nung impeachment ni President Joseph Estrada, hindi naman natapos yun eh. Ang gumalaw doon, taong bayan. So, that is part of democracy. So kung ayaw natin ng ganito, kung ayaw mo maganyan, kumbaga umayos ka. Pero real talk tayo, Congressman, na taong bayan ba talaga ang gumagalaw o yung mga politiko na nag-uudyok sa taong bayan? Well, real talk, di syempre, may mga politiko rin. Pero kung nakikita naman ng taong bayan na wala naman masyadong basihan, tingin ko hindi rin naman ganun kadali. Kasi at the end of the day, lahat yan, kahit naman ng mga politiko, may gusto. Pero kung nakikita nila, hindi popular. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Yung amendment ng Constitution. Yan, dati pang gusto ng mga politiko yan. Panahon pa yata kung hindi ako panahon pa ni President Ramos, issue na yan. Lahat ng administrasyon na umupo, lagi yan ang nagiging issue. Pero ba't hindi umusad? Diba? So, maaring yung politiko, yan ang gusto. Pero kung walang suporta ng taong bayan, hindi rin ito magmamaterialize. Finally, Congressman Joel, ito siguro madalas na tinatanong, ako madalas ko na rin itong tinatanong sa sarili ko eh. Marahil tinatanong mo na rin ito sa sarili mo, pero gusto ko malaman ng sagot. Pag tinanong ka, saan ba patungo
ang bayan na ito, anong sagot mo? Kailangan lagi magdasal tayo. Kayo nagpapatakbo tapos biglang dasal. Alam mo, kami sa Kongreso, parte ka lang. 'Di ba? So, syempre, kung sino nagsasagwan, ang kada barko, kailangan yung nasa harapan, maayos yung direksyon na gusto. Lahat yan, pag bumoboto tayo, dapat yung yung constituents natin, kailangan mag-mature din. Yung mga nilalagay natin dapat sa gobyerno, dapat yung mga tao na sa tingin natin talaga na makabubuti para sa ating bayan. Personally ako, nakita ko rin kasi may problema din talaga yung constitution natin. Personally, nakita ko may problema dahil nakita ko yung 1987 Constitution, it's a pro-political dynasty constitution. In fact, naglagay pa sila doon ng provision pagdating doon sa party list system. So, yung party list, parang naging dagdag daan para sa mga baluarte. dinastiya. Dagdag baluarte. Pag hindi na magkasya dito sa kanilang lugar, doon na ilalagay. So, yun din ang nakita ko So, yung sinasabi nila na this is a better constitution, this is hindi rin. 'Di ba? So pag halimbawa nanonood kami sa inyo tapos nangangamba kami na ano ba naman to, parang wala nang patutunguhan yung bayan natin. What would you tell us to sort of assuage our fears na meron naman talagang patutunguhan? I just choose wisely. Kasi at the end of the day, taong bayan din na namimili So kung mamimili ka dahil nabigyan ka ng pera pagdating ng eleksyon, yan talaga ang kasasapitan natin. All right, Congressman Joel Chua, thank you for joining us today. Really appreciate you coming here to the pod. Thank you, ma'am. And that's it for another episode of KC After Hours. You know the drill. Like and subscribe. I'll see you on the next one.